Gaano nga ba kaganda ang Biri Rock Formation? Bakit nga ba ito dinarayo ng libu-libong turista kada taon, lokal man at internasyonal? Ngayong araw, samahan niyo ako, bibisitahin natin ang Biri Rock Formation para sa kasagutan ng ating mga katanungan. Dito sa bayan ng Labisaris, Northern Samar, kadalasan sumasakay ang mga turista papunta sa bayan ng Biri para masilayan ang mga nagagandahan nilang rock formations. Dumiretso na ako agad sa tourism office para kumuha ng ticket, kasama na doon ang pamasahe sa bangka. Dito pala kami sumakay at ganito lang kalaki ang mga bangka nila na mayroong maximum capacity na 15 passengers. Tara, biyahin na tayo. Sa Barangay Santo Niño pala kami dumaong at dito ko makikilala ang aking magiging tour guide. Dumaan muna ako sa kanilang munisipyo at diretso na naman sa tourism office. Mga kakuan, nandito na ako ngayon sa bayan ng Biri. Kaya samahan niyo ako para puntahan at bisitahin ang mga rock formations nila dito. Tara! Hello mga kakuan! Andito na ako ngayon sa bayan ng Biri. Tapos pagdating niyo dito, dapat dumiretso kayo sa tourism office para mag-register at kumuha ng ticket. Ayan, kasama ko si Ma'am Marnel, kaso ayaw magsabi ng kanyang apelido. No. Apelido mo? Pwede? Amor. Si Ma'am Marnel Amor. Ayan. Single pa daw si Ma'am. Ayan, mga kakuan. Baka ito na yung hinahanap nyo. Okay, abangan yung pag-ikot namin dito sa bayan ng Biri. Since past 12 na kami nakarating dito sa bayan ng Biri. Wala pa kaming kain, wala pang lunch. So lunch muna tayo. Tara. Kasama ko pala yung pogi kong pamangkin si Carlo. Mga kakuan, nandito ako sa Barangay Progress. At kitang-kita ko na mismo yung dalawang rock formation. Ang rock formation na ito, kuya, ay Magasang, ayan. Magasang. At ito naman, Magsapad. Ayan, so nakikita nyo na mga kakuan. Pupuntahan natin ng malapitan para makita talaga natin kung gaano ba talaga kaganda ang mga rock formations na ito. Tara! Hello mga kakuan, andito ako ngayon sa kanilang concrete footbridge. Ayan. So 40 meters lang yung haba nito, hindi natapos papunta doon sa dalawang rock formation. Ayun. So tatanungin natin si Kuya kung bakit hindi natapos ang concrete footbridge na ito. Ayan, nandito yung tour guide ko, si Kuya Toto po. Kuya Toto. Ayan, si Kuya Toto yung tawag nito. Siya yung magsasabi kung ano yung naging problema sa concrete footbridge na ito. Yung ano po, yung concrete bridge po. Ito Kuya, ito. Ito po, yeah. concrete bridge. Hindi po ito tinuloy kasi masasira na yung corals. Sabi ng DNR. Masasira po yung corals. So mula dito sa concrete footbridge na to, bababa na tayo. Ayan, so bababa na tayo para marating natin yung dalawang rock formation na nandun sa dulo. Okay? So puntahan na natin. Tara! Sarap maligo mga kakuan. Ganda. Ayan. Dahil matagal gumawa ng subtitle or maglagay ng subtitle, mapipilitan akong kumain ng salitang ugat. So pasensyahan nyo na ha mga kakuan, magtatagalog tayo ngayon. Napakaswerte natin ngayon mga kakuan dahil low tide. Ayan, so nakikita nyo yung mga bato at saka yung taas ng tubig. Napakababa lang dahil kung nagkataon na high tide, nako, lalangoy tayo para marating yung dalawang rock formation na yan. Mga kakuan, kitang-kita na natin ng malapitan ang Magasang rock formation. Ayan, super ganda mga kakuan.
for the first time, hahawakan natin yung rock formation na ang pangalan ay Magasang dito sa Biri, Northern Samar. Hello mga kakuan, habang nagpapahinga kami, pag-uusapan namin yung history ng rock formation na ito. Ito ang Magasang Rock Formation. Ngayon, tatanungin natin si Kuya kung ano ba talaga yung history ng rock formation na yan, na ang tawag ay Magasang. So, andito si Kuya, yung tour guide ko, siya yung sasabi sa atin. Yung history po ng Magasang, nakuha po yan sa corals, kaya tinawag na Magasang. Kasi noon, yung Magasang, lubog sa dagat. Yung bato na yan? Yung bato na yan. Na nakalubog sa dagat? Nakalubog sa dagat. Napapalibutan po siya ng corals. Yung corals po, yung pangalan, Gasang, kaya tinawag siya na Magasang. Yun lang po. So yun mga kakuan, yun ang history. Bakit tinawag na Magasang ang Magasang Rock Formation na yan? Okay, so kita nyo, ganda ng salasit namin. So habang nagpapahinga, ayan, binubusog yung mga mata. So ito yung Magasang Rock Formation, sinasabi namin ni Kuya kanina. Ngayon pupunta tayo doon sa kabila. Yan, punta natin yung isa. Yun. Pag nagpapahinga ulit kami ni Kuya, so pag-uusapan naman namin talaga yun ang sinasabi ko, dahil hindi pa marami yung nakain ko na salitang ugat, kaya nagkakabulol-bulol tayo mga kakuhan. So ayan, pag-uusapan namin kung ano naman yung pangalan dyan sa rock formation na yan. Yung kanina, yung nasa itaas, yan, yun ang Magasang Rock Formation. Ngayon yung nasa likod namin, yan po ay ang Magsapad Rock Formation. So bakit Kuya tinawag na Magsapad? Ayon po sa mga sinauna po, narinig ko po yun sa mga matatanda. Yan, kaya po pinangalanan po yan na Magsapad, dahil po siya lang po ang may pinakamalapad na rock formation. Yan lang po. Kaya tinawag na Magsapad. Kaya tinawag po siya na Magsapad. Dahil siya yung may malapad na rock formation. Okay. Yan lang po. Kaya tinawag na Magsapad. So, try namin mga kakuan na pumunta sa taas kung kakayanin ng tuhod namin. So, again, pagpasensyahan nyo na ha mga kakuan, na Tagalog muna tayo ngayon kasi yun nga, matagal at saka mahirap gumawa ng subtitle. So, pagpasensyahan nyo na yung Tagalog ko. Mamaya, kakain na lang ako ng maraming vitamin na na salitang ugat para maging swabe naman yung Tagalog natin. Okay? Sige, more update mamaya mga kakuan. Kaya pala libo-libong turista ang pumupunta dito dahil sa pang world class lang naman ang ganda nito. Umabot ng milyong taon bago maiukit ang ganito kagandang mga rock formation. Tara, puntahan na natin yung Magsapad Rock Formation.
Hindi na namin naakyat ang Magsapad Rock Formation dahil kapos na kami sa oras. Kailangan na naming lumipat papuntang Barangay Santo Niño na kung saan nandoon ang tinatawag nilang Little Batanes na siyang mayroong pinakamagandang view ng sunset. Very Northern Samar. Talaga naman mga kakuan, makikita nyo ang napakagandang view sa likuran ko. Ayan. Dito sa may kanan ko, makikita ninyo ang tulay galing sa Barangay Kauswagan going to Barangay MacArthur and Barangay Kawayan. So nandito pala kami para saksihan yung paglubog ng araw. Ayan na po, makikita natin lumubog na po si Haring Araw. Matutulog na po. Sana maging kasing ganda yung tulog natin mamaya sa napakagandang sunset nating nasaksihan. Hanggang sa muling biyahe, keep safe always mga kakuan.